Jose TV Production. Your only island TV channel. Ang nakaraan sa barangay serye natin ng Busay ay ating nasilayan ang mga dinadayong lugar maging ang mga angkan na may malaking parte ng kwento ng Busay. Sa pagkakataong ito, ating tunghayan ng pambabalik tanaw ni Ginoong Rodrigo Ramirez sa kanyang bahagi ng kwento ng Busay. Buenos días ole, no con ustedes mga Comploblanos, Barangay de Busay. Este día, aquí también kita con el día ton uno del mga key person donde ay mancuentole regarding del historia del Binuangan Elementary School, ya queda na Busay. So, taki kita ara junto con Mr. Rogelio Ramirez. Rodrigo Ramirez. M. Ramirez. Para mancuento, cosa ba la historia del Busay Elementary School? Yo si Rodrigo M. Ramirez, a retired teacher aquí na Busay. Ya dure habla sila for how many years. Onde también puede entrar a enseñar. Y ahora yan retire ya. How many years ya? Yan retire 2009. Sí. And retire. Ahora yo si fuera apu di Santiago Ramirez. El di amon lolo. El mujer di Santiago Ramirez si Francisca Pio Quinto. El escuela konse ya queda es el original sa Binuangan Pilot Community School. So one of the konse original escuela. All the schools sali na Zamboanga, sali kali na Isabela, el amo sa el Central School. Isabela Central School, Pilot, amose. Salidi, para aquí arriba, para lamitan, este es second original school. Binuangan Elementary School, o Binuangan Pilot Community Pilot School. So, kuanse, hasta alya siya na Binuangan, ese na kilometro 3, Pansina para Kise. Na cuando tamang niya sila, yan survey, yan si listing del mga bata, yan find out sila kay bien mucho gad bata aki na Busay. So instead gane asel eskwela alya na Binuangan, ya disidi sila aki na Busay kay por causa ng mga bata mucho aki kontra alya na ay si parte na tres Pansina. So ya disidi el mga parents porque mandaw sila abre alya eskwela lehos lang mga anak di ila para andala. So aki lang el ase. So ya pidi se donasyon el Chera, ya donase el Juan Rojas family. Ese Rojas family vamos a ser dueño de la escuela, el area. Lot owner. Sí, el lot owner ese. Ese completo se papers tiene, sale registered, gatse. Tali es el nombre del mga donor. Mga Rojas family. More or less, more than 1 hectare man ese el con. Ella dona. So antes sabi tu, libyano lang dona, lote, Chera, kontra si Asetu el eskwela. So ya disidi el pamilya de Rojas sila dona, kabar el jamong side na el jamong lolo,
si Santiago, sila ACL building, eskwela. So, instead, iitsa si nombre binuangan kay alya pa el original. El application di Si suyo, el binuangan. application para ACL eskwela binuangan. So del later cuando, on, cuando mga 60s 70s. o 70s ba, ya queda el de un principal aquí, si Mr. Sebastian Ramos. So, yan apply le, yan change instead of binuangan, Kedaya Busay Elementary School. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng tanggapan ng impormasyong panglungsod ang Sakayang Kaalaman kasama ang Happy Isabela Mobile Library ay isang proyekto ng Library and Information for Barangay Readers Outreach ng CIO na tugon naman sa panawagan ni Punong Lungsod City Jalia Turabin Hataman na ibaba ang bahagdan ng mga non at struggling readers sa mga kabataang Isabelenyong nasa antas na K3. Today, we mark an exceptional day in our calendar as we celebrate the tireless journey of our reading beneficiaries and their mentors as well. No amount of words could express how grateful Busay Elementary School that our very own Mayor, City Jalia Turabin Hataman, leading and paving our way into the pedestal of reaching our aspirations with our learners that are truly indeed have reached greater heights. Ang akin lang ho talaga ay pasasalamat sa lahat ng nagkaisa, tumulong para ma-achieve natin yung goal natin, which is none other than matutong magbasa yung mga anak natin. Congratulations po. Ipagpapatuloy po natin ito. Maghahanap tayo ng susunod pang mga schools na pwede nating puntahan. Ang mahalaga, na-prove natin na effective yung ginawa nating programa. Na-prove natin na effective, and we can always share this for those who would want to replicate. Reading is a way to open up doors for someone. Learning to read is sort of parang susi siya. And no matter what happens, we are always here for you. Once there were two siblings, Isa and Bella. Every day they would bring their books and read all day.
napatunayan po natin yung magagawa natin pag synergy tayo. No, pag nagtutulungan at pagbayanihan ang ginagawa natin. Naniniwala po tayo na kaya natin ito ginagawa dahil ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Kahit na struggling readers, hindi natin sila dapat iwan. Bagkus, dapat natin silang tulungan. And this is the perfect epitome of that. As we continue to journey into the realm of enhancing the reading capacity of our learners, we truly indeed have high hopes that definitely will be able to combat if all of us here, all of us gathered here, will share and will care, will give a helping hand and a big heart to pursue dreams into a reality. Ako ay Batang Happy Isabela. Love ko ang magbasa. So, El Busay, Barangay Busay, man start el original del Busay. Sale na kilometro 3, adi na Pilar, ese puente ali grande. Vale 3 puentes El na medyo este ki puente que na Busay, kabar aquel puente la on del Begang. So amo el original land area tabuko pa el Busay. Basta uwi to Busay, ese tamira dahil kon ese por causa del mga falls, pati con el rio. Okay. Mga flowing water, sali arriba. So tiene kami mga falls aquí. Yutay Falls, kabar para que na crossing. Ali na eskwela, boundary, tepes Paralya si. Sí. El Alto Falls, amo na Arevalo family el dueño. Sí. Amo Dentro pa si Sí, Busay. adentro pa si Nabusay. Sí. Mira ustedes ese Casa Blue, Sí. Blue. allí. Na ese Casa Blue, amo el ancestral home de Amon. Mm. So, ya queda si Ancina, kay cuando cada igual mga anak, ya tiene cada igual pamilya, Ya repartía. ya repartía, acabar aquel casa, ya queda aquel side de Amontía. Mm. Mostly cuando el dueño de ese casa gane ese lote allí, talla na look Nalamitan. na lamitan. So mira tu sa Casa Blue, ese lang el queda Daan casa. oldest casa. Mga kwanto anyo ese elang? Mga 1940s pa mayor pagkat si kanamon tamen, bata pa kami, adyeta queda. So, yung mira ustedes, el color de ese blue, kabad tiene ese sol, tiene ese luna, el design de ese. So, te extraña ustedes porque man sol pati luna. Na ese, como sign ese, Símbolo. símbolo del familia. Quiere decir, el de among pamilya hindi habla pure kahit Kristiyano. Mezclado kami Muslim. Ah. So, kundi among Samal, Siamal, de Hulo. El original de among Grand Lola. Kabaya, Sí. anda sila para aquí. Sí, ya viene. Ahora, el de among Grand Lola, sigito como taablak el dayang-dayang. Na royal Como blood royal family sila ng Hulo. Antes, bus na ora. So, el liga sila ki na Busay, el mira sa Casa Blue, quiere decir en Minila, cerca sila ni Isabela, Cerca sila na pueblo. cerca na pueblo. Na ara el pueblo si talama sina yakan pasangin si. Pero Isabela si. Isabela.
So, okay lang, So- Angkol. Gracias, guide contigo, Angkol. Gracias na dito yung tiempo que dale ustedes. So, thank you también con ustedes. Para Okay. puede también darle un poco mensaje o historia del Busay. Ang turismo ay may malaking papel na ginagampanan sa isang barangay. Pakinggan natin ang kwento ni Ginang Flor Ramirez kung paano dinayo ang kanyang garden ng mga plantito at plantita. Welcome to Mamay Garden. Ako po si Mamay Flor, isang plant enthusiast. Ating pag-usapan ngayon ang iba't ibang mga philodendron na meron sa Mamay Garden. Unang-una, noong pandemic, ang aking kahilingan or ang aking hilig ay magkakaroon ng maraming mga philodendron at ibenta. Sa ngayon, medyo mahina na ang bentahan ng mga tanim dahil ang mga tao ay busy na rin sa kanilang mga trabaho. Ngunit si Mamay ay patuloy pa rin nagtatanim dahil yun ang ating passion. So makikita natin sa ating garden na dyan banda ay ang ating mga anthurium. Kung titingnan natin ang ating mga anthurium, ang mga meron tayong mga variegated anthurium at meron din tayong mga malalaking merong golden, merong twist na cardboard. Yan ay mga cardboard na meron sa Mamay Garden na matagal na rin nating inaalagaan. Dito naman banda, yun ay ang ating mga anthurium, iba't ibang klaseng mga anthurium din na collection natin yan. Dito naman sa kabila, ito ang ating mga philodendron, collection of philodendron. Alam nyo mga palangga, ang mga philodendron ay may 400 plus species. Dito sa Mamay's Garden, kung ating bilangin, makaabot din siya ng more than 50 varieties of philodendron. Hindi lang siguro 50 or hundreds of philodendron na meron tayo. Marami na rin tayong mga suki na pumupunta dito at magbili. Lalong-lalo na itong mga variegated na mga tanim natin na meron tayo dito. Yan sila ay very attractive to our customers. Maraming bumibili sa mga tanim na yan. Ito naman sa aking likuran, itong namumulaklak. Ito yung mga anthurium na namumulaklak, table anthurium, na pwede din natin itong gagamitin o ibenta tuwing Valentine's Day, maraming namimili niyan, tuwing Christmas, at saka yung may mga kasal, ginagamit dyan siya. At kung minsan naman sa patay, ginagamit din ang mga bulaklak ng mga anthurium. So, itong aking hilig na magkakaroon o magtanim ng mga bulaklak at saka mga philodendron, hindi lang ito palamuti sa bahay, kundi pwede din nating mapagkitaan. So, sa inyo po, na sino man ang gustong bumili ng mga philodendron, nandito lang siya sa Mamay's Garden. Not only philodendron, may mga cardboard tayo. Meron din tayong mga aglonema. Marami din tayong mga aglonema. At yung mga variegated nating mga tanim ay nandito din sa Mamay's Garden. So sa inyo pong lahat, iniimbitahan ko kayo na to visit Mamay's Garden. Ang lokal na pamahalaan katuwang ang Public Employment Service Office na pinamumunuan ni PESO Manager Ms. Ara Del Ria Beleng at pakikipagtulungan ng USAID Asia Foundation na Accelerate Project ay pinagkalooban ang Barangay Busay Women's Association ng livelihood. Sa pamamagitan nito ay natulungan ang mga kababaihan na magkaroon ng sariling kita na pangtaguyod ng kanilang pamilya. Yo gale si Maria Corazon Ay de la Cruz, Presidente del Busay Women's Association. Taki kami ahora tase diamond proyecto. Ganaya dale kanamon un livelihood program. Ya sale na city kay atende kami mga training ta pwede kami attende por eso yang grant sila kanamon livelihood. Ya sale na accelerate Nagdila Foundation in partnership del City, del Isabela City. Pidi kami gracias con el
Chaton City, especialmente con el Chaton Mayor, City Jalia, Hataman, que maski ta pwede kami ahora encontrar, ta pwede kami gani, el mga mujeres tiene un poco negosyo, ta pwede sila buscar la vida cada día, ta pwede gat ayuda kanila maskin cuánto peso, tiene sila ta pwede encontrar cada día. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang Isabela City ay napabilang sa elite group sa buong Pilipinas bilang Lunsod-Lunsad Awardee ng Department of Trade and Industry. Dahil dito ay inilunsad ang Ropa Rampa Tenon and Tepo Apparel Showcase noong nakaraang Disyembre 2023. Kabilang ang Barangay Busay na nanalo ng 3rd place para sa kanilang collection. De Ropa Rampa, gracias, kaya pwede ase, mente, okay gayot, pati el Conerio de Busay, Kabarkun, Kap, Ronron, and Mayor, si Mayor Dada, and si Congressman, si Mojib Ataman. Pati kun si Galeo, kun Sir Claudio na Tourism. Ang Barangay Busay ay kasalukuyang may higit kumulang 20 na bata nag-aaral sa kanilang daycare. So I've been teaching for 9 years. So since January 2015 up until now, child development worker po ako ng Busay. So I have 52 students, enrolled students, but as of now, 48 are active. So ang iba po nag-transfer sa ibang school because of some family problems. So yung activity po ng daycare dito is all about lang po yung tracing. So nagte-trace po kami. Tapos mag-recognize ng mga numbers, shapes, all basic lang po lahat ng mga lessons namin dito. So shapes, number, color, and alphabet. So yun. Upang masigurado na malusog ang mga sanggol ng barangay, ay isinasagawa nila ang Oplan Timbang na proyekto at programa ng ating City Population Office at ng City Health Office. Ang kabuuang budget ng Barangay Busay ay nasa 3,738,302 na binabahagi ayon sa pangangailangan ng barangay. Kabilang sa 20% Development Fund ang paggawa ng kalsada ng Purok 3 San Roque. Kasalukuyang ginagawa ito at 30% na mula sa pondo ng lokal na pamahalaan ay nasa kabuuang halaga na 13,540,000 na sinimula noong February 16, 2023. Nasa 90% na ito at nananatiling ongoing project. Dagdag kaginhawaan para sa mga residente ng Barangay Busay ang installation ng solar street lights mula Busay hanggang Lanote na nasa 2,100,000 ang halaga na sinimula noong October 24, 2023 at ito'y natapos noong December 17, 2023. Di mio one routine as a barangay captain. So Monday, so takio todo dia na barangay, then de noche tamen pasuporta tamen nyo con el mga tanod tanrubing para secure tamen el barangay. Then mga plano para na projects. Una-una, ang plano nyo kasi is sera lang. Kasi doon kami privacy while tan session, ta maskin ustedes ya observara
entra lente, no? Doon may privacy. Jutay lang man kayo, ano, kakaya lang ang barangay. Then, second is, yung kwento kami di Kong, taman dali kumibos ka tera. And, yung ablayo, na pwede naman yung kwento ko na previous principal, pati ko na si Nebo, okay man din sila, mga maestra. Kaya abla si Kong, maghanap ka ng lupa para magtayo ako sa'yo ng covered court. Siguro, actually, albusaya lang ka yung covered court. Na yabla yung Kong, boss, okay na yung ano. Kasi mas maganda daw pag sa eskwela. Then, next, yan, follow up yung Akal Camino, yan, anda kita San Roque, no? Maskin, ustedes, siya pwede mat-observe. Kilaya de, ano. Kasi, phase 1 daw galalya. Connection palagi, phase 2. So, akin lang ano yung concentrate ng mga projects. Kasi malisod sa ibin, manadakat kita man, over hindi pwede ase. Well, street lights namin, tapi di si Consi JJ Casas, resolution. Para man-session sila, pwede man open up. Malayo-layo na rin ang ating nilakbay. Dati-rati buong akala natin imposible ang lahat, na ang akala natin hanggang pangarap lamang. Ngunit dahil sa ating nakikita na pagbabago, tayo rin ay porsigido na maging bahagi ng pagbabago. Ramdam di lamang ng iilan, kundi ng nakakarami. Samahan niyo po muli kami para sa iba pang makabuluhang episode dito lamang sa Serbisyong Damang-Dama.